barangay certification or proof of residency, national ID sa registrant kung 1 year old pataas, o 2x2 photo with white background. Kung hilot ang nagpaanak, kinahanglan ang barangay certification of birth. Aduna usab mga proof of birth sama sa baptismal certificate, school records o immunization record ug uban pa. Bisan asa sa duha ang kinahanglan. Kinahanglan usab ang duha ka documentary evidence nga nagpakita sa identity sa mga ginikanan sama sa certificate of live birth, government issued ID sama sa national ID, UMID, passport, certificate of marriage, certificate of death kung kinahanglan o ang valid ID sa informant. Para sa mga indigenous people, kinahanglan ang tribal certification of valid ID sa tribal chieftain. Kung foreign national ang ginikanan, kinahanglan ang birth certificate, valid passport o BI clearance certificate kung kinahanglan. Kung kumpleto na ang tanan mga requirements, madawat na dayon ang certificate of live birth. Para sa dugang pang impormasyon, tutok lang sa Butuan City Public Information Division Facebook page. Hangtod sa sunod mga kabutuanon, kini si Pio. Heavenly Father, we come to you today with humble hearts, seeking your guidance and wisdom as we begin this program. We pray that this program would be a time of learning, growth, and fellowship for all of us. Help us to listen to one another with open hearts and open minds, and to support one another as we strive to serve you in all that we do. Please give us the strength and the courage to follow your will, and to use the gifts and talents you have given us to make a positive difference in the world. We pray all of this in your holy name. Amen. For centuries, the river has whispered its song, a lifeline of history flowing strong. Through time's embrace, the echoes remain. A city reborn, yet never the same. Whispers of faith carved deep in the stone. Stories of old, yet never alone. Threads of the past, woven with care, in patterns of time, a heritage rare, carved by hands that knew the tide, wooden vessels steady with pride, from currents deep to oceans wide. They carry dreams where waters collide, above the land where the heavens embrace, veiled in mist where silence speaks, and the whispers of nature dance on the peaks. Let time slow down, find rest where comfort and warmth intertwine, a haven of solace where moments extend, flavors that glow like embers bright, a dance of spice, of warmth, of light, from tables where history lingers long, to dishes kept true, both bold and strong. A taste of heritage, rich with grace. A city alive in each heartbeat and breath. A place that welcomes with warmth in its depth.
This is Boot One, a story alive. Come and see. Programa nga inyong kasaligan, kadangpan, mga balita o impormasyon. Tutuan aksyon, Teleradyo. Mayong hapon sa tanan, Miyerkules. Partner, Wednesday ang Wednesday day. Teleradyo. It's because yes. natay mga importante nga buluhaton karong week, kaya wala ang atong mga opisina, no? Medyo busy. That's why gi-move na to atong Teleradyo sa adlaw nga Miyerkules. Partner, natay sad news, no, kay ugma ilauman na to nga moabot ning bagyo nga Opong. Gani karon nga napa siya sa kadagatan, nagkaanam siya kakusog o kani nga typhoon nga si bagyong Opong, lauman ni siya nga mabati na to ang iyahang kakusog. Ang iyahang presensya ugmang adlaw, partner. Karon for a while giisa na, no? Giisa na ang wind signal number 1 diya sa Northern Samar, Eastern Samar o sa Samar. Mas daghan pa ang mga lugar, partner, ang atangan sa atong mga kaigsuunan, labi na diri sa Mindanao, ang ipailawom sa wind signals samtang nagkaduol ang bagyo nga moabot sa wind signal number 4. Ang muni pinakataas nga wind warning, partner. So ibig sabihin, Tagalog tayo. So pasabot ani partner, kusugid kayo ang hangin ani. Nadala ani nga bagyong Opong. Ana ang bagyo karon, partner, pasado alas 11 kaganina base sa report sa Pag-asa, nasa sa 815 east of northeastern Mindanao. Pasado alas 10 kaganina. Maximum winds ani partner nasa 85 km per hour o gustiness up to 105 km per hour. Mao pagani pag sulod atong isa ka bagyo, partner, nagsunod na po ni si bagyong Opong. So mo ni ang atong ginatangan, mas maayong andam kita kanunay, no. As of now, wala pa epekto ang si bagyong Opong sa ato ang weather today. Kung napansin mo, init pa kayong panahon, no. So dili pa nato mabati ang epekto karon. Ugma pa gid ni partner na mabati nato ang epekto ni bagyong Opong until Saturday, partner. Mukusog ang bagyo samtang naglihok kini pa west northwest sa Philippine Sea o pwede kini maglandfall sa Bicol sa Friday afternoon ug mutabok sa Southern Luzon hangtod Sabado sa buntag. Sa current track karon, partner, moagi ang bagyo sa south of Manila sayo sa buntag sa Sabado as a typhoon. Gilaw man kini nga mo gawas diri sa atong Philippine Area Responsibility sa Sabado or sayo pa sa buntag sa Sunday. So unsa may gi-expect na to ani? Kani kang bagyong Opong, syempre karong Thursday, no, sa Udto magsugod na ang paghahila o kaning pagbira aning habagat og kusog nga pag-ulan dala sa bagyo sa diha sa Visayas, Central o Southern Luzon, apil na ang Metro Manila o ubang parte sa Ilocos o Cagayan Valley. Bicol, Samar, Calabarzon, Metro Manila o ubang parts sa Central Luzon ug Mimaropa maka-experience po sila da partner og torrential rains hangtod na sa Saturday afternoon. Dinhi sa ato Mindanao mo pud atong atangan kay posible na po gihapon epekto ang kanin si bagyong Opong. So mas maayo nga mag-amping kita kanunay, magplano og mag-andam aron atong kapamilya safe. Luwas sa unsa man peligro. So samtang layo pa ang bagyo, ato nang hinahinayon, no, ato mga atop, ato na ipaayo, ato na mga unsa ni kanang mapalit. Nasa flood, labi na sa mga nasa flood-prone areas, magbantay, no, mag-alerto. Labi na po din katong mga nasa landslide-prone areas, magbantay sad, no, kay basin na sa kakusog sa ulan o hangin, doon na basin posible no na yung mga pagdahili sa yuta. So mas maayo gyud na andam kita kanunay mga kapamilya. And then of course, no, sa katong mga kaiso na nato namuyo diha sa suba, sa tubig, sa mga body of water, yes, no? Ato gyud permiti bantayan kay bisan niya sa kusog sa ulan mukalit og saka ang tubig, labi na kay ang ulan kung gikan sa bukid mo kanaog sa ato dire
posibilidad na basta musaka ang tubig, no? Kalit na lang musaka ang tubig. So always kita alert. Nga may bala man ni mga partner, no, kay ikaw kung ikaw namuyo diha nagpuyo na ang lugar, kabalo ka kung unsa ka delikado ang imong gipuyan. Kay na maka-experience daan sa una pa based on historical data, no? Based po sa historical experience ni mga pag kusog ang ulan, na posibilidad mo taas ang tubig pa doon sa iyong mga kabalayan. So importante nga planuhon nato. Kung kusog na ganing ulan, di na ta maghulat pa nga moabot pa ang correct. tubig Musaka nga pa, musaka. mutaas pa ang tubig. Og maminaw ta partner no sa atong mga kabaranggayan kay course. always man na nga maghatag og mga update po ng atong barangay. Mga pahimangno ang atong mga barangay. Correct. Unya always check na to sa ato ang Butuan City PIO kay doon na tayo mga updates diha kabahin na sa bagyo, unsa may mga advisory gikan sa ato ang City Disaster Risk Reduction Management sa council or department, no? Kaya naman yung mga announcement. So always ta mag-tune in sa radyo, sa TV, alang sa dugang pang mga updates sa atong panahon. Alright, so welcome sa itong programa. Kaya inyong programa nga mahatod sa labing bagong balita, mainit nga impormasyon o impormasyon nga importante para sa atong tanan. Ang programa hatod kayo sa Butuan City Public Information Division ug live kita sa atong official Facebook page sa Butuan City Public Information Office. Ako si Richmond Dinayo, inyong kaabag sa serbisyo. Og sa sunod nga mga minuto na lang mga kabutuanon, atong tukion ang mga hisgutanan nga may kalambigitan sa lokal nga panggamhanan, mga serbisyo publiko ug mga kalihukan dinhi sa atong syudad. Ako si Gracia Lugorgoya og mag-uban kita sa paghatod og impormasyon. Adlong Miyerkules na usab nga kabutuanon, September 24, 2025. Ayaw kalimot sa pag-like and share sa atong live streaming. Mamaya mo sa kamo mag-comment sa ubo sa atong live streaming kay inyong opinion, sugyot o ang inyong pangutana, importante kaayo kanamo. Stay tuned na diha para sa daghang pa mga impormasyon nga among ihatod kaninyo karong adlaw. Unang-una, syempre partner, isa-isa na nato mga highlights sa mga pangitabo sa atong City Government of Butuan. Una, may abiso ang atong City Treasurer Department sa tanang magbubuhis sa yuta, balay o makinaryas sa pagbayad sa ikatulong datahan kung third quarterly installment nga wala pa'y multa o interest kutob karong September 30, 2025. Hatagan sa 10% nga discount ang mga magbubuhis kutob September 30, 2025. Apan adunay multa nga 2% matag bulan ug sumadahon kini gikan sa panahon nga ang tag-iya napakya sa pagbayad sa iyang buluhisan. Busa gipahinumduman ang tanang mamumuhis sa kabtangan, yuta, balay ug makinaryas sa pagbayad sa dili pa matapos ang bulan sa Setyembre 30, tuig 2025. On aksyon, Teleradyo. Sa laing bahin, may kanaog na sa barangay level ang sangguniang panlungsod members sa pagdumala ni Vice Mayor Reynante Disiata alang sa Empowerment, Advocacy, Knowledge Services, CONSPEAKS, aron pasabot sa mga punong barangay o barangay health workers kon BHW ang pag-localize sa revised sanitation code sa atong syudad. Mismong sila Committee on Health City Councilor TJ Salsado o Committee on Environment City Councilor Dennis Bacala ang nanguna sa diskusyon ug nagpasabot sa kamahinungdanon sa balaod ug pagtubag sa mga hagit sa pagpatuman niini uban sa City Health Department o City Environment and Natural Resources Department isip Implementing Office. Atol sa kalihukan, gipaminaw usab sa mga opisyal ang concern sa atong mga punong barangay o BHW aron hapsay ang resulta sa pagpatuman sa balaod nga nagtinguha sa kahinlo sa palibot ug luwas sa sakit nga katawhan. Ang speaks gipahigayon sa covered court sa Barangay Obrero ni atong Dakbayan. On aksyon, Teleradyo. Atang sa pagbalik sa Butuanon Aksyon Teleradyo atong isgutan kung unsay makuha nga benefit program alang sa atong mga senior citizen nga nag-edad 80 hangtod usa ka tuig. Sa pagbalik sa Butuanon Aksyon Teleradyo.
Hello mga kabutwanon, ako si Pio. Niya nausab kita sa itong serbisyo info. Unsa may proseso o requirements sa pagkuha og certificate of death. Pakita na una sa mga checklist of requirements. Kung pananglitan na matay ang pasyente sa ospital, ang muhikay sa death certificate ang ospital na o moderecho na lang dayon sa embalmer para sa pag-imbalsamo. Unya adto dayon sa City Health Office dalhon ang certificate of death aron sa pag-review sa doktor sa CHO ahya mo adto sa Civil Registrar's Office aron marehistro ang patayng lawas i-submit ang certificate of death. Kung sa ospital unya out of town or sa laing lugar na matay wala sa Butuan, ang City Health kung asa nga lugar na matay ang pasyente amo prepare og travel to transport sa patay. Kung sa balay na matay, mangayo og barangay certification unya iandam ang birth certificate sa namatay. Kung wala, marriage contract, baptismal o facts of birth nga kuhaon sa barangay. Dalon dayon kini nga mga dokumento sa opisina sa City Health Office. Kung makahimo na ang City Health Office sa certificate of death, ay dayon mo diretso sa embalmer. Adto dayon sa City Civil Registrar's Office aron sa pagparehistro sa patay. Isumite ang certificate of death o barangay certification. Kung ang namatay, inahan o amahan, ang mga anak mismo ang magparehistro o pinakaduol nga paryente basta lang ma-execute og affidavit. Alang sa dugang pa mga serbisyo info sa LGU Butuan, tutok lang din sa Butuan City PIO. In the beginning, there was no Philippines. But there was Butuan! Ang Butuan ay puno ng mayaman na kasaysayan. Nakaukit ang makasaysayang lungsod ng Butuan dahil ito ang home of the Balangay at ito ang isa sa pinakamatandang pamayanan at mahalagang madaungan sa Pilipinas. At dahil ang Butuan ay tinaguriang isa sa mga highly urbanized city ng Pilipinas, matatagpuan din dito ang mga iba't ibang klase ng transportasyon upang masimula na ang ating paglalakbay. Land, air, sea, maraming options! Spot on, Butuan! Ang masarap na pagkain ay parang bakasyon. Para bang dinadala ka sa isang lugar kung saan mapapabuntong hininga ka na lamang, sabay-sabi na, "Uy, ang sarap pa rin mabuhay." Sabi nga nila, a full tummy makes the heart full too. Sa Butuan, di ka lang busog sa pagkain, pero busog rin ang puso mo. Yung wasak na puso mo, gawin nating buo ulit. But wait, di lang naman para sa mga broken hearts ang pagkain. Pero nagsisimula ito sa bawat hapagkainan ng pamilya sa pagpapahalaga ng kanilang kultura at tradisyon sa mga lutuin. The scenery, the mountains, at ang chill na ambience na mararanasan mo. Kaya't pagsapit ng gabi, alams na! Huwag sayangin ng energy. It's time to party! Makijam at tuklasin ang mga makukulay at masiglang mga night pub sa Butuan. Switch it on, Butuan! Kung mapayapang trip naman ang gusto mo, pwedeng mag-take a break sa mga granding hotels na nag-o-offer ng iba't ibang amenities na tiyak nagbibigay pahinga at maihanda tayo sa napakaraming tanawin na pupuntahan pa natin. At dahil nga busog at well-rested na tayo, todo na natin to! Life is short, at ang gusto lang naman natin sa buhay ay mawalagtan ng mga magagandang alaala. Yung mga alaalang gusto mong balik-balikan gaya na lamang ng mga katangi-tanging mga tourist spots. Diri sa Butuan, dili mabitin ang inyong pagkalaagan. Totoo nga siguro yung sabi nila na difficult roads lead to beautiful destinations. Gaano man kahirap ang daan papunta sa kabukirang bahagi ng Butuan, sulit at busog naman ang mga mata natin sa mga magaganda at luntiang mga tanawin. At kung nalilito ka man sa mga daan dito sa Butuan, huwag mag-alala dahil meron tayong mga friendly locals here na madaling lapitan upang magabayan ka sa pupuntahan mong destinasyon. Bravo, Butuan! Lagsik na dakbayan! Higugmaon ka, taman-taman. Butuan is now full on. Kay dire, daog ka permanente. Programa nga inyong kasaligan. Kadagpan, mga bandita o impormasyon. Butuan Action! Alright, welcome back sa atong programa.
taas na to ang energy partner para malusaw ning bagyo, no? Kaya nagpaduol na ra ba ni siya kaayo sa atoa. So ingat lang sa atong mga kapamilya. Again and again, wala tay undang ato ang pahimangno partner. So always no, keep safe. Kung musulod man sa atong rehiyon or dili, at least prepared ta. Kay wa ta kabalo kay ang kanira bang bagyo is mag-change ni iyang mood, no? Kumbaga, wa ta kabalo basin diri sa ato moagi or dito sa taas, sa Visayas. Tama. So, all bas maayo, prepared ta always. Kay we'll never know. Kalaban nato nature, no? Nga di man ni ingon na na i-forecast dayon nga mahibalan day nato. Kaya na possibility nga mo change ang iyang ruta. So, might as well mag-ready kita all the time. So, para ma-safe atong pamilya, atong mga anak, no? Atong kaugalingon po. Of course, atong kaugalingon. So, partner, karong adlaw is very meaningful kayo atong isgutan karon kay para ni sa atong mga senior citizens. Kay daghay pay mga senior citizens nato nga mga lolog-lola ang wa kabalo. Bahin na sa cash benefit program. Labi na kumuabot ka sa imo ang edad na 80, 85, 90, 95, hantod na sa 100. Amo tag dapat kay 200. Vampira naman siguro kala pa umabot kay 200. Yes, so, partner. Pinakataas siguro na 115, sana all. 120, dapat kayo mo abot ano. Pangutano nato sila partner unsa ang pinakataas nga edad na tagaan. Yes, So, magpasalamat kay taan ato mga bisita ng mga little sisters, no? Kay Mapailala na to sila, partner. Busy schedule nila. Yes, ni anhigid sila sa atong panawagan. Partner, sige, go. Yes, partner, no, makauban nato live karon diri sa studio si Ma'am Christine P. sa Bandal, ang PSO2 sa CSWDD Osca, o si Ma'am Sarah Rose M. Salinaw, ang PDO4 sa National Commission of Senior Citizens. Ma'am Sarah and Ma'am Christine, maayong hapon po. May hapon, madyang hapon. Maayong hapon, Sab, no? May hapon da ay tanan. Di ba? Pangalan nila, Sarah and Christine. Nice kayo, no? Gapa kayo mga pangalan. Mara ka ng mga little sister. Salidagan, no? Anyways, ma'am, no? Kaning manggod to ang isgutanan karon dagan pay sa atong mga kaisunan. Labi na po nila mga pamilya, wakabalo about ani nga program. So, unsa man din ning octogenarian, nonagenarian o centenarian benefit program. O karon sa ani nagsugod og unsa atong basehan about ani nga benefit program. Okay, sige. Once again, maayong hapon, sir. Sir Richmond and Ma'am Gracial, no? So, ako di ay tuod si Sarah Rose Salingay, ang PDO4 sa National Commission of Senior Citizen or atong NCS sa Caraga Region. At the same time, ako po ang Expanded Centenarian Act focal person. So, ako lang subay kaning ato ang octogenarian, nonagenarian, centenarian nga program subay kini sa balaod nga Republic Act 11982 or ang gitawag nga an act granting additional benefits to Filipino octogenarian, nonagenarian, centenarian. So giamend tong sa una nung Republic Act 10868, no, nga Centenarian Act of 2016. So kini nga kanang balaod, no, naaprubahan o na-pass into law katong February 26, 2024. And it took effect last March 17, 2024. So, mao na ang ato ang reckoning period sa pag-implementar sa maong balaod, sir. Ibig sabihin man bag-o lang din eh. Ito Yes. ang last March 17. Last lang. year, oo. Bag-ura gid kaay nga luto pa, sir. Oo. Pero katong sa unang RA, ma'am, pila ra taman nga edad ang matagaan? Centenarian lang, 100 years old ra. Yes, sir. Ang Moto sa katurag una. yun ang nasa balaod, ang 100 years old ra gyud. Pero karon sa bag-o nga balaod nga RA 11982. 11982. Oo. 82. Apil na ang mag-edad 80. Yes, sir. Oo. So bintaha ni sa katong mga lolog-lola nga mo abot nag 80, maka-avail na sila ani. Oo, pero ako siyang iko-answer ha nga ang kaning balaod, ang iyahang age coverage is ang edad is 80,
85, 90, 95 o 100 years old lang. Okay. So Oh. wala tay katong 81, okay. 82, no? O kana mo na tong iklaro kay daghan ra ba kaayo og mangreklamo. Oo. Nag-edad siya 83, magpasa na siya application. Kaya abi niya, In preparation, preparation. dapat 85 pa siya mo dawat eligible no sa iyahang cash gift. okay. Oo. Sa ingana nga sitwasyon man, for example, no, mag-85 na ko this year. Karong kunuhay March. Unsa man pag-apply na ko? 4 months before or on the day na sa akong birthday ko mag-apply? Yes sir, salamat no. 4 to 6 months before ato na silang giawhag nga mag-apply no aron aduna tagaan nila og ample time ang komisyon nga i-review or even ang OSCA nga mag-review sa ilahang mga requirements. So adi sir, pa ang ilahang kanang approval no nga eligible na gyud sila mo dawat kung maabot na gyud sila sa ilahang milestone age nga 80, 85, 90, 95 ug 100. So, klaro lang na to, katong mag-edad og 82, nakalimot siya nga atong 80 dapat makadawat. Pero wa siya kadawat atong 80 na, ma'am. Karon ni 81 na siya. Ahir siya nakadumdum. Pwede ba siya mag-apply? Dili na. So sige atong iko ano nga katong mga nakalimot no nakalimot. pero ang atong 80 gyud last year ato man silang gipadawat no kay mamunta tong reckoning period pero kung katong mga 83 last year wala pa gid toy labot no kay kanang ang ato ang requirement kay March 17 man ginagsugod no ang ato ang balaod so even ang ato agaling mga January last year dili pa gid sila qualified or dili sila eligible kay ang ato ang balaod nagsugod gid og March 17. So kung nag-82 sila karon unya warag ilaha tong kanang sukton no ang ilahang to nag-80 so dili pwede kay ang giingon sa ato ang guidelines no nga katurag yung eligible ang katong karon nga nag milestone age. Pananglitan, ma'am. Di ba March 17 man napasa ang balaod. March 18 ang iyang pagka-80. Unsaon man na? March 18 katong last year. Pwede ba masulod siya? Pwede. Pero March 16 below ana dili pwede. So, ingani day, ma'am. Kung wari 82 na korono. Okay, so 82 na kunuhay ko. O 81. 81. Nag-birthday ko last year. Oh. Tapos pagpasa sa balaod March 18, March. nag-80 ko. Pwede ba na ko tusukton? Akong kuan? Yes sir, eligible siya no nga katong 80 last year labi na kay March 18 siya nag-birthday because ang reckoning per atong kuan is March 17 man so nipasok pa siya. So pasok na siya. Pasok. So daghan kay ni mga apply. Kung kuan sa 81 ko karon, o nga last year, di ba? Nag-80. March 18. Pero, 81 siya karon ma'am, pero last year nag-80 siya. Okay ra, ingana, maka-apply pa. Basta sulod siya sa March 17. Yes sir, oo. Sa mo man ang reckoning period, no? So ibig sabihin pag nag-edad ka og 80, ang mga buwan gikan sa March 17 padulong sa Padulong sa December, December, eligible eligible ka siya, oo. nga makadawat bahala Makadawat, 81 ka oo. karon. Okay. So okay. pwede ko mangutana sa OSCA kung unsa may idaluhon nga requirements kay didto man ginauna mo adto sa OSCA, no? Kay didto man gid sila mang-apply og mangutana. So bali nga na ma'am kung mag-process na sila, unsa may ilang dalhon? Ila bang kaugalingon? Ilang kaugalingon. Okay, so may hapon no. So sa part sa OSCA, no, based sa guidelines, si OSCA ang nag-assist, facilitate sa atong mga applicants na milestone agers. So, nag-provide si NCSC ng application form. So, dapat ma-fill inantong tanang mga questions na nasa ato ang application form. Nya kinahanglan ang ilahang recent 2x2 ID picture. No, aside from that, kinahanglan picture ng ato ang milestone ager whole body picture na printed in an A4 size bond paper. Ngani kadako. Oh, Ngani. tibok bond paper, Tibok gyud. paper. Oh, Whole body picture. Whole body picture sa atong senior citizen. Mara bang In mukan- case candidate? dili na makatindog or higda, pwede ra gid siya Picturean. mapicturean lang yun. Not necessary nga ang naghigda, bedridden patindogon, Lagi no? kay basin bangon niya. Musaka pa sila nga na ano Tay picture. hold ba di ko na ba tay? Oo. Tindogo na si tatay. Makita lang na kanang bedridden ng atong Okay. senior citizen. And then, kinahanglan siya og proof sa ilang birth date, of course, no? Para ma-prove gid niya. Abot gid sila sa age nga 80, 85, 90, 95. So, daghay kapilian nga mga requirements. Actually, aside sa original nga birth certificate,
pwede ang ilahang voters certification, no, voters ID, PhilHealth, MDR, no. Kung wala na gyud, pwede po ang marriage certificate nga naka-indicate ilahang birth date, or pwede po ang marriage certificate basta pag-compute kay, di ba na may uban marriage certificate na walay age, walay birth date. I-compute lang nato ang year kanus agi kasal ang senior, i-minus sa edad, kung pila iyang edad pag minyo, kung mutugma sa birth year niya, pwede na siya nga document. Kung wala pud na, pwede ang birth certificate sa ilang anak. No, not necessary eldest, basta kay birth certificate sa anak, same gihapon, year nga natawang anak, i-minus sa edad sa mama or sa papa, kung mutugma sa birth year, pasok po na siya nga document. Basta original copy. So, pwede sila makapangayo sa PSA, or kung napan sila copy sa local civil registrar, pwede to siya nga document. And then, kinanglanon po ang ilahang application form na notarized sa ka-lawyer o attorney. No? Api na din ha. So, ang ilahang application form, dapat fill out tanan as to name sa ilahang mga children, beneficiaries, contact number, pati ilahang mga kisat ilahang mga na mga questions kung sa ilang gamitan sa ilahang kwarta nga madawat, no, plus ilahang signature, no, kay kung makulangan na siya, subject na siya nga mabalik ang ilahang documents. So kung dili ka pirma ang pananglitan ang senior kay na ano pwede siya ra tamla or thumb mark. No, provided nang ilahang OSCA ID mutugma sa ilahang, kung naka-signature sila sa OSCA ID, dapat signature po ang ilahang application form. Na kung ang ID is tamla na, tamla po. Pero kung ang ID is signature and then tamla sila, subject to change ang ilahang OSCA ID. Ay, okay. Dapat magkaparihag yun. During payout manggod, ang ilang i-present nga ID kuan is the OSCA ID. Okay. So, if ever, no, kuwari, nag-apply ko og OSCA ID at the age na eligible na ko for senior citizen. Unya, after a year, na stroke ko. Unya, permado ang akong ID dito. Paano yan? O truho na po ito yung ID? Yes, sir. I-change na to. So, advice na to na katong mga naay mga lolog-lola nga na stroke no, nga, permado ang yung ID, dapat jud ipailisan gito og naka-thumb mark na. Kay mo na basis for the payout. Yes. Kay kung dili tugma, utrohon gyud to. Mautro mo nang malangan ng papel, no, manan dili ma-endorse na to ang papel. Okay. So ingana ka kote. Kay labi na kay moadto pa taon ang atong mga tigulang for notarize. Naman, ang family mo, ubanan dapat siya sa family. No, not necessary si senior gid ang mo process. No, pwede ra gid siya mo sugo sa iyang anak, apo, or silingan, or iyang chapter president sa Senior Citizen Association, or barangay official. Pwede gid sila maka-assist sa atong mga senior citizens na may mopadagan sa ilang mga papers. Sa Butuan, ma'am, pila naka-avail og ingani nga benefit program? So far for Butuan City, ang na-serve na ni NCSC is for 2024. Now we have a total of 99 senior citizens ang na-serve na ni NCSC. So nakadawat na ni sila og 10,000 cash gift. For 2025 na 158 ka beneficiaries nga naka-receive po sa ilang 10,000. And so far as of August 30, naka-endorse na taog almost 700 ka applications to National Commission, no. For 2024 breakdown nato, natay 319 ka endorsements. For 2025 424. So naapoy naka-schedule na po niya payout this coming October, so expected niya na ay sige. So for this coming sir, ako lang tong iklaro kaganina, okay, sir, ha, kanang katong sa kutiba kay murag ang ato ang National Commission is iyahag yung ipaigoan nga dili mahimong kuti ang atong mga requirements because naatay primary ug secondary nga gitawag, no. Kumingon ta og primary document mo to ilahang birth certificate or ang national ID. So kana ilang i-present, no.
on top sa katong application form, kato ilahang 2x2 ID picture o nya ang ilang whole body picture, no. So kung wala tay primary document nga katong national ID or birth certificate, gipaiguan na pod, no, nga makasubmit sila og katong it's either ilahang PhilHealth ID, voters ID, PRC or kanang ilahang mga UMID, no. So daghan gid kaayo, ilaha lang yung parisan sa OSCA ID para duha kay kung secondary nga document ang ilahang isubmit, wala tong in absence sa katong primary, duha ilang isubmit, pero kung primary isa lang ilang isubmit. Oo, so kana siya, sir, ang ato ang manang dili kuti. Okay. Oo. Kasi kanang mag-process kanang processor, no, kay syempre kung bedridden na ang katong lola or lolo, kato ba mag-process, kinahanglan mo siya authorization letter o sa may process, ana? Okay, or so na ba siya SPA or Special Power of Attorney? Okay, so diha ang role karon, no, kung sa to ang mga iyahang mga nearest nga mga relatives niya o yan nearest kin niya. So diha ang mo come in, no. So kung ang bedridden is of course di naman siya makaadto, so pwede gyud iyahang mga anak ang mag-submit. So dili na necessary nga na atong SPA during sa application process pa. Pero pag abot sa kaning kuan kay payout, so kinahanglan gid personal, no, ang mukuha. Pero in absence sa ato ang grantees, mao tong na ay mga requirements na pod sama sa SPA, no, authorization lang na ato ang sa ato ang mga living nga mga grantees. Kung naman tay mga katong namatay, no, so kaning sa mga buhi na to nga grantees nga bedridden, authorization lang ilahang i-submit uban sa katong ilang medical certificate or barangay certificate nga nagpamatuod nga bedridden. Oo. Then ang iyahang proof of life, no, nga katong like maghawid og newspaper or kalendar, no. Kung AI, ma'am. Nag-AI man. So kana, sir, no, nya ang valid ID sa ato ang grantees og ang valid ID sa magkuha. So katura ang mas may gina nga bisitahon gid dito buhi ba gyud. Mao na, sir, ato yung role, no, sa OSCA og sa NCSC nga mga staff nga aduna gyoy validation. Nga picture and selfie. Nga dito ang validator, nag-validate. Yes, sir, oo. Kay aron ma-ensure pud nato nga ma-ensure nato gyud nga ang ato ang hatagan is tinuod gyud nga niabot siya sa iyang milestone age niya. Kasi ba hindi ay patay na pud dito, no? Unya nag-claim siya, gamit na pud nila. So ato siyang i-sure gyud, no, nga kanang nakaabot gid siya sa iyahang milestone age. But the only way gid karon is doon jud bisitahon. Yes, dili pod tanan, sir, no, nga atong naadtuan, but other mode of kanang communication or validation is tawag, no. Then usahay amo ang tawagan, among paistoryahon yun, naabag yun ni siya, at og ang ato apong mga collateral information atong gigamit, no, sama sa ato ang barangay council, no, or ato ang mga kagawad nga maka-attest gyud sila nga kini buhi gyud siya. Kana hino mga official sa barangay kay ato ginang maasahan, no, kay basta niya ba mag-submit kay AIDI ang picture. Tagaan gid mo kay diya. Pero di man kay may man si ma'am nga tuong gid nilang barangay, i-verify po nilang barangay kung tinuod ba gid nga nakatindog pa ba si kuan, no, nga na picture. Oo, si nanay ug si tatay. Anyways, ma'am, no, dahil lahi man og cash benefit, no, kada edad. So pila ang madawat sa 80, 85, 90, 95, 100. Okay. Under the law, no. So ang ato ang 80, 85, mao na siya ang gitawag nga octogenarian. So ang ilahang ma-avail is ang 10,000 cash gift. So same pod sa atong nonagenarian nga 90 ug 95, mao na ang 10,000 gihapon, but kung moabot sila og centenarian nga nagedad og 100 years old, makadawat sila og 100,000 cash gift. Wow. Oo, so ang ato lang da basta octogenarian ug nonagenarian 10,000, pero og centenarian 100,000. Okay. Sa Butuan na pinaka ma'am, pinakataas og edad nga nakadawat og ngani nga so far last June, July, last week sa May, nakahatag ta sa atong centenarian. 100. Yes, to 100 years old. Wala yung 101. Well,
Naatay 101 pero ato pagi ko na yung mga documents for subject for validation pa ang mga documents. Mo na yung pinakataas, 101 na wala pa na verify pa yun. Oo. Ang pinaka highest na edad is 100. Taman. Sa wala pa na awardan. Mag-contest na partner na dapat 110. Ma'am, kung kunyari, ang usa ka centenarian, maabot siya 101, 2, 3 na ba siya makuha po for the next year? If ever maabot siya 105. Like, kunyari, 102 na po siya, po siya 105 makuha yun. Pero 105. Like, every year kayo, naka-birthday man siya ba? Milestone na gina. So, sa pagkakaroon, ma'am, answer, no? So, sa guidelines na to, tama na kita sa 100 pa. Ang ato ang eligible for the cash gift. So, ang 101, 2, 3 nga, natagaan na no sa katong 100 years old siya, wala pa tay balaod nga, hatagan pa, nanapod sila additional nga benefits na pod. So, kana lang sa amo ang makuan. Pero siguro, no, sa umaabot, na po yung mga lain nga, mga issuances, no, nga, pero sa pagkakaroon, kana pa ato ang balaod, no, taman na sa 100 years old. Tanan na yung 150 no kay ato pangandaman ginato na partner. Di kita mo kaog karne, gulay ra kita permanente. Para maabot kita 150. Sige ma'am. Sir, for Butuan City no, once they reach atong mga centenarians, pag mag-birthday sila the following year, naatay cash gift pa dihatag sa ilaha. No, that's amounting to 5,000 pesos. Sa local na siya. Sa LGU. We are on the process of actually natay initial dialogue with our SP, no, SP Victor Plaza, Honorable Victor Plaza, our chairperson sa Committee on Social Services nga proposal na kung pwede ma-increasean ang 5,000 kay medyo gamay rang 5,000 sa karon nga panahon, yes, no. So we are in the process of kanang preparing the draft na sa proposal nato nga kung pwede mataas-an pud gamay kay dili gid siya enough. Aside from that, ang edad ba nga 102, 103, 104, no? Grabe na gid na siya nga grasya. Oo, grabe na nga milestone sa iyang life, no? Milestone na gid na. Kaya ang uban ko February 80, 85. Di pa kay kasi makabot 80, no? Tungkol sa lifestyle nato. So, kanang 102 grabe na gid na. Mataga na gid trophy. 102 niya, makatindog pa ka, storya pa, makadungog pa ka. Memory ni mo, grabe pa niya, way pili sa kaon. Grabe nga blessing. Alright. Ma'am, kung may question, if ever, unsa may kahay pwede nga document na i-submit, if ever lang ha, wala siya'y birth certificate o na discrepancy sa iyahang edad sa dokumento. Sige, sir, no? So, sama kong yung ganina nga, ato ang primary is the birth certificate. But in the absence, sir, katong ato ang mga secondary documents like katong iyahang PhilHealth ID, voter's ID, UMID, or any nga driver's license, no? Basta kay valid gyapon nga mga ID. So, kana ato ang ilahang i-partner sa OSCA. Alright. Nga ID. Okay. Ma'am, naad kay mga senior nga biskang ID walay ila. Unsaon ang atong masuggest sa ila nga pwede nila buhaton or kuhaon nga or baka tabang kahaong OSCA to assist sa mga senior citizens kay lagi mga cases kay biskang sa civil register wa pa na mga senior citizen late registration ng ilang ginabuhat. So unsa nga atong kuanan ma'am? No, for our senior citizens nga wala gyud mga documents na mo kuan kita sa katong requirements sa birth certificate sila mga anak. So bisag kinsa nga anak basta kay naay mutugma ang birth year niya sa iyahang yang giingon niya milestone age, no pwede gid siya nato i-support sa ilahang application. So for OSCA ID issue one, since dili man siya pwede, no, manang makanta sa COMELEC office, no, makikoordinate sa COMELEC office or sa kanisa PhilHealth, no, kahalos tanan senior citizens nato na anay mga MDRs, no, bisag gani ko ng senior citizen nga ma-admit sa hospital, no, kuanan gid siya og kanang PhilHealth MDR. So kana siya ang ato ang pwede magamit para ma-support ma-issuean sila OSCA IDs. Okay. Sa inyo ma'am, asa gikan ang pondo ani nga grant, no, ug yun sa nato ni pag-manage
do we have enough funds ba, if ever, na dagay mo avail aning benefit program? Sige sir, no. So, ang gini nga pundo nga para ato cash gift, no, regalo para sa atong mga senior nga nag-milestone age, gikan sa atong national government, no, nga pundo. So, base pod sa gihatag sa DBM, no, igo manggid pod, no, sufficiente pa man ang ato ang kanang panudlanan, no. In fact, karon sa Caraga region, aduna kitay 7,271 nga target nga this year. But wala pa ta nakaabot, no, sa 7,271. So napagid tay napatay 3,000 nga na serve, no, sa this year. Mao na nga giawhag na mo ang mga LGU gyud nga mag-submit tungod kay naman tay pundo, no. So unya di na bagid mo, di na siya eligible next year, sir, kung di na maka-apply karon nga tuig. Oo, so mo nang sayang, no, kung dili na to sila i-facilitate nga mag-apply because dili na sila eligible for next year. So, ang ato ang pundo, posible iuli na gina sa ato ang sa Bureau of Treasury, no. So, mao na nga sayang basin og mao na no hinungdan nga kuhaan na noon taog budget, no. So mao na nga kanunay na mo gyud gi-remind ang mga LGUs nga mag-submit, no, i-facilitate nila ilang mga senior nga i-apply na nila. Pero so, 7,000 ngayon mag-mention, ma'am, nationwide to. No sir, sa Caraga region lang na. Asa matugi ko ang data? Nganong gi-forecast pa nato nga 7,000 na ang mga senior so ato target matagaan. Last year ato ang gipangayuan ang ato ang mga local government units og ganang list, no, mga potential na mga grantees nga mo avail sa kani ato ang octogenarian and nonagenarian. So na mao ni base ni sa ilaha nga mga data gikan sa ato mga LGUs. So ato lang ni siyang mao ni ang kanang gi-project pud nila based po sa ilahang mga databases, no, kay of course si NCSC dependent po siya sa kanang validation report po ni LGU. Bali ma'am, kung sa LGU ni kay na may data nato, no, if ever na ay mga mag-octogenarian na, mamonitor ba nato na sa atong database? Pwede ba nato ma-notify ang mga pamilya ani kasi kabagwa na aware ba nga na ay cash benefit program? Actually sir, sige taog ka ng information dissemination, no. Every quarter, naatay quarterly meeting sa ato ang mga chapter presidents association sa mga barangay. Seniors, oo. Yes, nya na po yung mga weeks na kanang or weekends na mag-invite ang usa ka barangay for information dissemination sa atong mga senior citizens. So dito nato na gina campaign na kung kinsa tong wala pa naka-submit sa ilang mga applications, no, i-submit na sa OSCA. And then naapotay profiling, no, sa ato ang database sa OSCA. Ginamonitor po na nato. Pero sad to note nga naatay uban mga senior citizens nga naapin nato sa gisubmit nga database sa NCSC pero wala gid nakaabot sa milestone age. Okay, namatay. So medyo daghan-daghan po to sila. Alright. Okay. Manang ato apong campaign at the same time advocacy on healthy lifestyle, no, nga dapat mo abot pagitaan ang edad 80, 85, 90, 95. Alright. Okay. But napay instances, ma'am, na ay gitawag na to nga mag-duplicate or duplication or double claim nga mga pangitabo. So kana sir ato gina siyang gikuano nga kung pwede wala gyud tay duplication or kanang gitawag na shopping, no, nga mga services sa ilaha labi na kay ang ato ang mga regional offices ang ato ang data gikan sa LGU ato na siyang gi-validate, no, sa NCSC Regional Office to ensure nga kato niabot gid sa iyang milestone age. So if niabot siya sa iyang milestone age, then kompleto ang iyang mga documents, so matag siya namo nga potential grantees, no, nga among isubmit sa national nga level. Then si national NCSC po is naapod tay cross-matching mechanism, no, sa CO nga level nga itande or ibangga-banggaon ang data sa matag region. O nga aron ma-ensure gyud nga walay mag-duplicate, no, nga gikan sa Caraga naapoy sa Cebu, gikan sa Cebu tulain pud nga regional offices. So naatay na itabuan na karon sir, no, nga pag-submit ito sa national nakit-an pud nga naapod sa Cebu or sa NCR. Mao na nga
gipa-validate na pud og balik no nga asa gyud ang warm body or asa siya mo claim. Kay para didto siya nato i-appeal sa payroll. So para gyud ma-ensure nga walay duplication. So far, mao ang gihimo nga lakang sa national nga level para dili no ma-deprive pud ang uban nga mga grantees nga imbis sila ang masulod but tungod kay nag-duplicate na noon ang uban, di na nanto ka-avail ang uban pod. So, ingon ana sir ang ato ang kwan mo nang gisiguro gyud karon sa National NCSC nga wala gyud duplication. So in other words, ma'am, wala pa po yung nag-claim nga nag-double? Wala pa pod sir, okay. oo. Pero because naaman pod tay LGU no nga nag-verify. Every time nga naay ka nang kuan sa level nato diri wala poy kuan nga nag-duplicate no. Pero kung may kag-double or duplication sa application, naay nahitabo na. Yes, sir. Naagyod, no, nga. For example, sa Butuan, naapod sa Talakugon, tungod ka na, siguro yung mga anak po dito ang nag-file. Oo. But, sa ato na dayong database, ato na dayon na siyang gi-cross-match, no? Then, nakita na ito ang naa siya sa lain-lain nga LGUs. Oh, okay. Ang okay ma'am, what if ang senior citizen na ana sa USA or sa laing lugar pero Pinoy siya? Pero niabot siya 80, pwede ba siya mo avail? Okay. So, oo, nindutin siya sir no ka nakalimot dayta nga. Kining kaning balaod is para sa ato ang mga senior no nga katong nag-edad sa 80, 85, 1995, 100 nga Filipino living within the Philippines or abroad, no? Regardless of the socio-economic status. So meaning walay dato, walay pobre ani nga kanang balaod, sa kani nga balaod walay pili, no? Basta kay Filipino siya, oo, unya niabot sa iyang milestone age, unya bahalag na siya sa Pilipinas o nasa abroad. Oo. So unsaon niya pag-apply, may OSCA didto? Okay. Ang katong mga naa sa abroad, wala gyud problema, no? Kay ilaha lang i-coordinate ang ato ang Philippine Embassy, no, or ang ilahang consulate aron maoy mahata o certification nga naa siya didto on top sa uyang uban nga mga requirements niya. And then diri nila i-submit sa central office sa NCSC. Aron ang atong NCSCO maunay mo facilitate no nga mahatag sa katong mga Filipino nga naa sa abroad. So what if muani pa siya Pilipinas, ma'am, or di pwede ra dito sa consulate or sa embassy? Ito na sila sir sa ilang consulate, sa embassy. Sa requirements nila pud ana, ma'am. Lahi pud siguro ang requirements siguro ana nila. Same lang gyapon ang atong requirements ana niya. But if wala sila atong mga birth certificate, katong certificate nga gikan sa Philippine Consulate no or ilang mga passport no mao na to most office sa ilaha nga mga cert ko nila. Ang payout nila ma'am unsa ang way sa payout nila padala lang ATM or cheque? So naa sila ko nga mohatag sila og kanang ilang bank account, no? Para dito na i-transact. In dollars na naman, dollars. Ang ato ang central office ang mag-facilitate ana, sir, no? Dili na siya sa local, dili sa ato. So, naroon na sila kung i-convert nila into dollars. Sila ang maghatag og kung aha nila ipahulog ilahang kanang regalo gikan sa national government. Pero pwede ra pud ma'am kung na sila family dire maghatag ra sila og application form. Nga kuan tas ang family ang mokuha sa kwarta. Actually ang ato ang authorized representative is limited to medical mga medical condition lang, no? So okay. Mao na nga kung able kinahanglan siya personally o mo claim. Yes sir. Yes ma'am, mao na nga sila na sa national ang magkuan ana dito no transact bank to bank nila. Basta ang ato adiri kung naara po diri sa Philippines na nagstay or sa kani atong mga respective nga mga LGUs. Okay. Napatay regular schedule sa distribution sa ilang mga ayuda, sa ilang mga cash gift, ma'am? Natay quarterly nga schedule no sa pag-release sa ilahang cash gift no. However, naamang gud tay usahay no nga dili gyud mo kuan sa mga dates no. But tentatively nata by quarter October pohon na po ang ato ang third quarter. Then for the next quarter, last quarter of this year, possible mga December. Okay. Ma'am, pila ka adlaw or buwan ang huwaton sa senior citizen na makabalo siya nga
Okay Apil na siya, iyahang okay siya. papel. Ang iyang kadawat na siya cash gift. Okay, sige. So, upon application niya no for 4 to 6 months before nga magkuan siya, upon reaching na pud sa iyahang milestone age, so amo man ang i-validate no kung ni kuan ba gyud siya nakaabot siya, then mag-notify rami sa OSCA through the OSCA no sa LGU kung na-appeal na siya sa ato ang kanang list, approved nga list. Oo. So, then, ang ato ang LGU through the OSCA, sila na po ang mag-inform. Oo. Dili na gyud siya malangan, sir, no? Kay, for example, kung June siya nag-milestone age, so ato man siyang i-appeal sa ato ang next na po nga kanang cash gift distribution. Oo. So, mo kailangan 3 to 4 months before the birthday, makaprocess siya, oo, para tagaag ample time ang commission na mag-review. Okay. What if, ma'am, no, naka-file na ko? Kunwari, akong lolo, naka-file na mi. Ang ambis kay mo, abutin ng tayong birthday kay na mipanaw naman hinoon. Okay, sige. Baka dawat pa baka siya sa iyang cash gift, kinag-file naman siya kayang application? Yan, na-approve na yung application. Na-approve na yung application niya. Naghulat na lang siya sa saka naman sa heaven. Saan man na, ma'am? Sige, sir, no? So, sa katong atong mga potential grantees nga nag-file before sa ilahang before reaching the milestone age, unya, sad to say, no, nga wala na gyud siya niabot sa iyahang milestone, dili na gyud siya eligible because the guidelines na ingon gyud nga niabot gyud dapat siya sa iyahang milestone age. Pero, despite nga nag-apply siya daan, sir. Okay, for example, ma'am, niabot gyud siya sa iyang milestone age, unya, namatay siya anang adlaw. Kay na heart attack. Oo. So, since kana nga adlaw iyahang birthday, so eligible gyapon siya. Bisan patay na. Yes. Sa family na mahatan. Dito na siya sa iyahang nearest surviving relative ang pag-process ng iyahang cash gift. At klaro ha. Yes, sir. Oo. Importante gid mo abot sa iyang edad na natawhan. Dili kung karon siya namatay ugma pa yung birthday, di gyapon siya eligible. So, kailangan yun, alas 12 sa tong gabi 12:01. Hinsa gyud ka. Pugpugong sa gyud ka. Gunit sa jud, gunit. Oo. Dapat 12:01 pag-birthday eligible. Pero sa ito, baka sa'yo, ma'am, nga, kuan, ma'am. Sa medical records. Oo nga, gi-pronounce death siya, ani nga. Sa base sa iyang death certificate. Oo. Sa buto na lang si Charot. na may time sa... Ikatawa mo, kitagari mo sa idea. Kitagari mo idea ang kuan, ma'am, mga anak. Ito, yung mga senior citizen na to. Joke na to ha, basta tundogon to. Tundogon na. Kamu ha. Mag-verify na bagid sila, ma'am. Patug-anon gid nila ang doktor. So, klaro lang diha nga basta birthday nimo sulod gyud ka. Kung mamatay ka ng adlaw pero birthday nimo makadawat gihapon ka. Correct. Klaro gyud ni ma'am. Kaya basta niya ba maki-contest ng uban ba nga birthday man gid ni tatay, namatay lang gid siya. Pero additional na po nga requirement ang death certificate. Yes, sir. Og appeal ang SPA, no? SPA nga na sa kinsa tong sa mga magsuon or mga anak sa grantees, kinsa ang ilahang i-authorize no nga mo process or mo claim sa maong cash gift. Kay basi mao hinungdan no nga mao na ilang away-awayan. So mao na kinahanglan nga maghatag yun sila og SPA. Bahin lang lang 10K kung tulos na ka magsuon divided by 3. Pero ang problema og 12 sila ka buok. Sao na pagbahin. Kulang pa jud. Kulang pa. Pero ma'am, ano ba makadawat or every milestone age siya makadawat og 10K? Kuan, sir, no? So, every 5 years yun ang ilaha. Kaya ang milestone age na to, every 5 years man ang iyahang interval. So, pag abot sa 80, dawat. 85, dawat na pod. 90, dawat na pod. 95, dawat. Labaw na sa pag 100. Nga dako gid ang dawaton sa 100 years old siya, kay 100,000. Oo. Pero sa ato sa LGU, ma'am, pagdungan po sila paghatag, labat hatag nga mga pa-cake ba diha ni Mayor? Mga unsa pa diha nga mga assistants sa pwede na mahatag. Same with o regalo. Ang ato lang nakuan sa LGU is kani sa atong centenarian lang. Moray taga nag-counterpart natin counterpart sa LGU nga 50,000. Yes. So
So 150 in total. Pero sa milestone age wala pa tay dugang po. Part na sa among proposal. Katong gitong ordinansa nga gusto niyo ihatag para at least madungagan ang yan 10,000. Yes. Pero inyong propose ma'am is another 10,000. Actually sir, amo ang storyahan with SP Honorable Victor Plaza na kanang kung pwede nga to ang fokusan is katong mga in-betweens. Kaya di ba si National is 80, 85, 90, 95. Ang among proposal is mga in-betweens like 81 to 84, 86 to 89, 91 to 94. Kay luoy kaayo no kanang nagdawat si 80 tapos magulat ba another 5 years niya na realize na ba nga mas luoy ang 96. Magulat pa kag 100 years old. 96 is hangak na pod. So murag tagaan siguro nato naggamay nga kuan. Dili gamay, murag dako pod niya recognition ba sa kana nga edad. So mo na mong gi-try nga i-propose nga kato mga in-betweens. Nga edad. So, pag edad siya 80, pagka 80, pananglitan, 83, mas 83, mas LGU ang muhatag na po. At least, gamay na lang year, no? Dili gid 5 years ang iyang hulaton para makadawat pa po siya another. Bago nga 10K. At least, malipay man lang ang mga atong katigulangan, no? Kaya makadawat anang kantidad, may na lang makapalit og tambal. Gatas, usahay maging atong mga lolog-lolang ka na madawat nila, ipantago na nila. Nga makalimot nila sa asa gitago. Muna dumduman gini mo yung lulahan niya gitago para makalimot siya. Sa ako karon. Muna siya ikaw muhatag sa ako. Kaya mo ginailahang kinaiya no. So dito sa actually kalipay nila sir makagunit sila kwarta. Correct. Daghan na may mga experience. Bisan gamay lang siya nga kantidad. Yes. Kay siya po di sa wala mo sila yung gibuhi taggo mo yung mga anak no. Yung mga apo wala mo sila yung ginahon na kundi iyan na lang iyang kaugalingon na lang. Anyways, ba may mga nalimtan nga basin gusto niyo iklaro kabahin ani nga programa sa cash benefit program basin expanded Centenarian Act basin pa kay gusto idugang ma'am nga regarding pud sa katong for example namatay na siya sir no pero nakaabot siya sa iyahang milestone age pero wala pud naka-file. Okay ato ang kanina gisgutan kay naka-file man to. But kini kung pwede ba siya maka-avail no kung namatay siya pero niabot siya sa iyang milestone age na but wala pa ka-apply no so kinsa ang pwede mo apply or eligible ba? Yes, eligible no kay since naabot mo sa iyang milestone age pero as to mo file kato iyahang nearest surviving relative gihapon so pwede gyud. So kaganina katong namatay ito siya ma'am no pero kanang ni-reach naka-apply na daan. So kanang wala pa nag-apply, pwede gihapon nila i-file sa ilahang mga nearest surviving relative provided nga katong atong mga requirements no nga naa sa ato ang guidelines masubay gyapon to sa ato ang mga applicants no sa nga mga anak. Di na nila picturean, no? Kaya wa naman, wa naman tong katong whole body picture. Di na to requirement. Wa na to siya, di na to siya. Kaya masasindan mo kabaong, ma'am. Kaya na, pa siya mo A4 nga ho. So, mara po ito nakalahi, sir, no, nga, wala na to siya. Kay, wa naman siya. So, late naman ang ilang kuan. Ang ilang na lang, katong na lang gihapong is PA, no? Unya, death certificate. So, kanto siya. Kaya basin katong ibot ang picture niya sa katong maghaya ba mo i-submit. No? Kaya basin naghamag ng utana gihapon. What if, ma'am, no? Kung namatay na, niya, wala ka file. So, maka-file gyud no? Kay, ang ato ang base is nakaabot man siya sa iyahang milestone age. Oo. So, kana ako alang iguan para happy ra pud ato ang mga kuano nga ang ilahang mga nearest surviving relative maka-avail na pud gihapon no murag bilin sa kadto ilahang mga nanay ug tatay kabahin lang ana ma'am no for example nag-edad na siya kumare niabot gid siya sa iyahang 80 years old pero nakadumdum lang ang iyang anak at di niabot na og kunwari namatay na 4 years ago, pwede ba siya mo file 4 years ago na? So dili na. Oo. Dili na siya. Dapat on the day.
Katong within the year. Within the year. Sulod siya sa iyahang katong year, no. Di na siya mula pa sa 81 niya nga kuan. Yung 86, ma'am. No. Alright, okay. Kaya basta man expect po siya nga, pwede pa naman to. makuha. Kaya mamatay naman, giniabot siya nga. 4 years na nilabay, nakadumdum siya, ni-file siya, di na siya pwede. Ma'am, sa inyo mo kuan ma'am, kaning inyong programa karon sa senior, senior idol sa mga barangay basing gusto ka mag-invite sa mga senior citizen nga mo join sa mo apel sa audition or mo tan ako humana ba humana to ang sir sila ma'am. Sige, so approaching na nga to ang Elderly Filipino Week, no, this coming October 1 to October 7. So that's next week, mag-start ta sa October 1. No, natay mga nakahilera nga mga activities para sa ato mga senior citizens. So this Elderly Filipino Week celebration, no, paghatag ni og recognition, honor sa mga kahago sa atong mga senior citizens, especially when it comes to nation building, no, community development, no, dako kaya nga to ang pasalamat sa atong mga senior citizens. So on October 1, ang mag-invite ang tanan, especially ato mga senior citizens from the 86 barangays, no, nga mo join sa ato ang kick-off ceremony on October 1 dirita sa City Hall grounds. We will start with the Walk for Life at 5 o'clock in the morning, followed by the Holy Mass. Tapos ang ato ang opening program. So on October 2, natay Elderly Olympics. Ipahigayon ni siya sa Philippine Science High School, Caraga Region Campus. No, mag-start alauna sa hapon hangtod sa alas 5. And then October 3 natay medical mission diri sa ato ang Balangay Hotel Convention Center. So, kung gusto tong interesado nga mo appeal aning medical mission, pwede sila mabisita sa opisina sa OSCA para magpalista daan, no. On October 4 natay mangrove tree planting, care for environment, no, sa Barangay Lumbukan. And then, on October 7, sa gimension ni Ma'am Greshel, no, naatay search for the Senior Idol 2025 Grand Finals or the showdown sa ato ang mga grand finalists. Hopefully, ma-post sila sa Facebook page atong Butuan City PIO next week. By Monday. By Monday. So, be excited, no? Looking forward to this posting kay kung kinsa tong ato ang grand finalists nga daghay reactions, likes, shares, no, napod sa additional nga madawat nga prize. So that's on October 7 sa Balangay Hotel. You can watch it through live stream sa ato ang Butuan City page PIO. On October 10 is our culmination program, no, sa Provincial Capital Covered Court. So it's a day of showcasing the talents of our senior citizens. Natay lain-lain yung mga competitions, duet, TikTok dance, no? TikTok dance challenge and the Harana competition. So lain-lain pang mga pakulo. So hopefully maka-join ato ang mga senior citizens, no, sa Butuan City, even those sa mga neighboring nga mga LGUs basing ganahan mo tan-aw, mabisita pod sa ato ang mga celebration activities. Bibo kaayo di ay na kaayo ang activity, yes, no? Para sa ato mga senior citizens. Mo gina ilang adlaw og semana para sa mga senior citizens. Okay? Before ta mo end sa ato ang topic karon, kung nainteresado mo apply, ma'am, asa sila pwede mangutana o moadto? Sige, so for our expanded Centenarian Act Cash Benefit Program, no, pwede sila maki-coordinate sa atong mga barangay officials, sa atong mga chapter presidents sa Senior Citizen Association sa barangay, or you can visit OSCA for the applications, or pwede po maka-inquire mo sa NCSC Caraga Satellite Office located sa Kaya ang amo ang office naa sa Samping Avenue, ground floor, oo. Diha sa may GC Aquino, gyapon no. So barangay Bayanihan. So ubay-ubay na po nakana nga mga senior tungod kay ato man silang gina-encourage no nga mo bisita sa ilahang sa among opisina po sa tong mga senior citizens. So atong uturohon no ang opisina sa NCSC na diha sa Samping Avenue. Ubos, no? Ubos, ground floor. May karatula dito, ma'am? Nakita? Sir. Oo. So, pwede sa mo bisita dito kung nasa gusto i-clarify, pangutana. Mga follow-ups. Follow-ups. Napod tayo ko answer Facebook page ang NCSC Caraga Region, no? So, mahimo nga mo
bisita na sa maong page sa NCSC-Caraga Region. Caraga Region na di ay. Murag nagi sumpay. NCSC-Caraga Region. Alright. Thank you so much kayo, ma'am. Og I hope dahil na-learn ang atong mga kaigsuunan, labi na sa katong mga lolog lola or mga papa o mga senior na. Correct. At least makatagamtam sila aning cash benefit program. Alright, thank you so much. Sige, ipahabol si ma'am. Pahabol di ay naritay baile para sa itong mga seniors, no? So, baile night para sa itong mga senior citizens on October 7. So, please be hulat na lang kung asa ang final nga venue. So, katong gimingaw nga mo baile. Hope to see you. Kung na yung mga dere katong mga wala na yung mga asawa kay balo na may yung otro sa baile. Anyway, salamat kay ma'am ha. Thank you so much sa inyong time. Thank you, ma'am. Salamat, ma'am. Thank you, ma'am. So it's a good thing no nga at least nisgutan nato ning Centenarian Expanded Act kay sa atong pagklaro lang is that bag-o lamang gid napasa ang balaod ato pang March 17, 2024. Yes, pinagi sa RA 11982 in which kung pasok ka sa pag-aproba ning balaod sa sulod sa March 17, 2024. Gikan sa March 17, 2024. Paingon karon eligible ka makadawat aning legit ka nga makakuha. Kung 80 years old ka, kaysa una na mag-good partner sa RA 10868, Centenarian Centenarian yes, 100 years old lang. Karon kay na naman tay bag-o nga balaod nga RA 11982 ang Expanded Centenarian Act in which ang 80 years old, 85, 90, 95 hangtod 100 pwede na makadawat og cash benefit program. Nga magsugod sa 10,000 at the age of 80. Pero again maka-avail lang ani nga mga lolog lola katong sulod sa sukad nga napasa ang balaod gikan March 17, 2024 hantod karon. So kung March 16 ka di panganak pero siguro di na pud sila makuan partner kung ang ilang April tingali sila kung ang ilang birthday is unsa man October padulong December kay sulod pa sila gikan sa March pero kung 81 na ka dili na sila kakuha partner. Di na sila kakuha. Sa 85 na. Sunod 85 na. Yes, for example sa March panlitan March 18 nag-81 na ka. Nawa ka kasulod. Wala ka kasulod. So ang imo na lang huwaton ang 85 na lang nimo nga edad para makadawat ka sa cash benefit program. Yes. Pero kung example 79 ka unya pag-abot sa March 17 mo imong birthday. Correct. 79 ka, mag 80 ka sa March 17, pasok ka sa banga. Pwede ka mag-apply. Bisan pag late filing. Pwede. Pero dili na sila ka-apply partner. Kaya kung March ang ilang birthday, dili na sila. Kung last year pwede na sila maka-apply. Pwede sila maka-apply. So, ang need sa atong Expanded Centenarian Act is ang 80, 85, 90, 95, and 100. So, basta mo tara, ma'am, akong tatay, ma'am, kay 81 naman siya. Sulod man siya, ma'am, kay, di ba, 80. Dili, ang edad lang gid nga matagaan kay sang 80, 85, 90, 95, 100. Pero naay gipaningkamutan pod sa atong LGU Butuan nga in between sa edad na gihapoy madawat nga cash benefit ang ato mga katigulangan. I hope na mapasa na sa atong sanggunian. Dako na kay nang tabang kalipay sa atong mga senior citizens. Tama. Dili na sila mohulat pa nga moabot og 85. Kay in between like 83 years old or 84 or 83. Siguro pinakatunga 83 years old. Pag humani mo dawat sa 80, edad kag 80 nakadawat kag 10,000. So, pag abot nimo edad 83, hopefully kung mapasa ang ordinansa, makadawat na pod og another na pod cash gift ang atong mga senior citizen pinaagi sa LGU Butuan at the age of in between siguro ana nga edad. Nga pag abot pag inyang 85, makadawat na pod siya otro sa NCSC. NCSC. Kay partner, di ba? Kay what if, kanang,
kanang murag kuan pud ba makasad ba pud ba sin katong mga senior citizen nga nag-81 siya last year. So wa sila kaabot sa March 17, 2024. So at least pagka next year kung mapasaman kaha nato ano dayon ang atong ordinansa mahatagan tagkuan pagka 83 nay makuha atong nanay ug tatay. Sila nanay ug tatay. Alright. Okay, salamat kayo no. So una kita magbulag-bulag, ibilin ko kaninyo ang usa ka panultihon nga paghatag dungog sa atong mga katigulangan, mao pagtan-aw nato sa kaugmaon nga puno sa respeto o pagmahal. Again, partner, ang paghatag og dungog sa atong mga katigulangan mao ipagtan-aw nato sa kaugmaon nga puno sa respeto o pagmahal. Ano siya may take away ni mo ana, partner? So imo lang thoughts. What are your thoughts about it? Dako og unsa man na? Dako og nahatag to bili no atong mga katigulangan. Dako ang nahatag sa atong mga with our generation dili pud ta maka-build in building nation dako kay tabang ang atong mga katigulangan atong mga senior citizen sa ato pud karon nga naata karon diri. So dako pud kay siyang tabang sa ila pag kung ato silang tagagrespeto, taganak silang pasidungog kay they really deserved it. Oo. Sa ilang milestone yes, sa ato sa helping sa building the nation, sa community and also sa mga kanang mga paghatag nila pod og importansya sa pag-build contribution sa community. Contribution sa community which is nga atong na karon nga natagamtaman. Ang dugang pud ana partner, good kayo to imuhang take away pod no. Kani pod siya partner no. Kung atong ipakita sa mga kabatan-unan ang kini atong ginahimo no nga paghatag og recognition, paghatag pagtagad, paghatag bili sa atong mga katigulangan. It also maghatag po ni siya og good example sa atong mga kabatan-unan, sa atong mga anak no o sa atong mga kaigsuunan sa atong community nga tuluan nato atong mga anak sa sa pinagi sa pagpakita nato ingon ani nga mga recognition kay pamakita sa mga kabatan-unan nga naghatag tagbili sa to katigulangan sundugon po na nila partner. Tama. So kung kita na po mo tigulang kita na po yung natagaan og respeto og pagtagad pod kita nga mga katigulangan kay cycle naman ang life partner karon kita bata pa ta moabot man kita sa panahon nga mutigulang ta ug mopanaw taning kalibutan kato ato mga anak ako ning ato mga gagmay nga mga bata mo na po na sila ang muda ko mapares nato ug may mapagtiguang ana ra ka cycle no tuyok-tuyok ra ang cycle sa atong kinabuhi kaya enjoy life. Alright? Enjoy life. Again, sa kinabukang pwersa sa Butuan City Public Information Office, ako si Rich Modinayon. Og ako si Graciel Gorgoya. Mag-uban nasab kita sa laing edisyon sa Butuan Aksyon Teleradio sunod semana. Malawag sa pag-like sa itong official Facebook page, Instagram, X, o sa YouTube channel. Pag-subscribe sa itong YouTube channel. Sa karon pa nakita sa itong episode kaadawan na miss nilang episode, no? Labi na gusto nilang kabalo about sa Centenarian Act, Expanded Centenarian Act. Unsaon pag-avail sa mga cash benefit program. Ayaw kabalaka, pwede gyapon yung matalaaw ang episode karon adlaw. I-type lang ang date karon. It's September 24, 2025. I-type dito sa YouTube channel o ting! O gawas na siya nga episode. O diyan na ninyo pwede matanaw ang atong gisgutan karong adlaw. Alright? Sa ito mga pwersa sa City Executive Management Department, Public Information Division, sa pagpangunan ni Atty. Ian B. Sabado o sa among Division Head si Ma'am Michiko Macañar de Jesus. Daghang salamat sa iyong kayo nga suporta o amping tatanan. Yes. Labi na sa umaabot na bagyo. Alright? Amping o mahimong alerto o magplano o be prepared. Thank you so much and God bless sa atong tanan. Bye-bye! Thank you everyone!